3 araw pa lang mula nang mailibing si Lolo. Hindi pa nga lumalamig ang kanyang mga buto. Nagmamadali na kayong maghati ng ari-arian. Tio, wala na talaga kaming maisaing sa bahay. Mas mabuting magkabukod na ng maaga para maayos na. Para hindi na mag-away ang magkapatid sa hinaharap. Nang dahil lang sa maliit na ari-ariang ito. Sige, dahil naging tapat ka na rin naman. Pag-usapan natin kung paano ito hahatiin. Teye, pinag-usapan na po ito ni tatay at nanay. Ang 2 purong lahi ng asong pangakyat ng bundok. Ang 3 bundok na pinaparentahan para sa pangangaso. At ang buong set ng imported na. Bakal na bitag at silo. Lahat ng iyon ay mapupunta sa akin. Sa'yo lahat, ang 2 asong iyon at ang 3 bundok na iyon. Ay ang mismong kabuhayan ng pamilya Chen. Kung susumahin, nagkakahalaga yon ng hindi bababa sa 12,000 piso. Tio, ikakasal na si Chen Tao sa anak ng dating pinuno ng istasyon ng troso sa bayan ng Panshi. Sabi nila, kailangan ng 800 piso para sa dote. Tutupo, Tio. Kapag nakuha ni Chen Tao ang kasal na ito, makikinabang ang buong pamilya natin. Ibinigay ninyo ang lahat sa panganay. Paano naman ang pangalawa? Mula pagkabata, kasama na ng pangalawa si Lolo sa pag-akyat sa bundok. Aling bahagi ng mga bundok na ito ang hindi niya tinapakan? Dapat may bahagi rin ang pangalawa. Mapupunta sa pangalawa ang bahay na bato sa silangang dulo ng ngayon. Pati na rin ang lumang pana sa kanyang kamay. At ang pilay na asong iyon. Chen Dehao, gusto mo bang kutyain ka ng mga tao? Wala man lang kahit isang bubong ang bahay na batong iyon. Pumapasok ang hangin sa lahat ng sulok. Gusto mo bang kumain na lang ng hangin ang pangalawa? Kaya. Malawak naman po ang bahay na bato na iyon. At saka, alam naman ng pangalawa kung paano makontento. Hindi ba, Chen Yan? Anak, dumurugo ang puso ng nanay. Alam kong naagrabyado ka. Pero hindi pwedeng maantala ang kasal ng kuya mo. Bata ka pa lang ay marunong ka ng umunawa. Kaya intindihin mo na lang sina tatay at nanay. Ano pa? Anong ano pa? Noong nagpapagamot si Lolo sa bayan ng Panshi, nangutang kami ng 600 piso sa kooperatiba ng kredito. Kanino mapupunta ang utang na ito? Tungkol doon, anak. Kailangang ipunin ng kuya mo ang para sa dote. Wala na talaga kaming mailalabas na pera. Ang utang na 600 piso ay kailangang mapunta sa pangalan mo. Kalokohan, ang lahat ng ari-arian ay mapupunta sa panganay. Tapos ang 600 pisong utang ay iaatang sa pangalawa. Parang pinapatay niyo na siya niyan. Kaya, desisyon po ito ni tatay at nanay. Bakit ako ang sinisisi niyo? Bata pa naman si Chen Yan, kaya pa niyang bayaran iyan ng unti-unti. Hindi ko naman siya pababayaan sa hinaharap. Chen Yan, pasanin mo muna ito. Kapag dumating ang mga naniningil, sabihin mo na lang na nagbukod na kayo. Palipasin mo muna ito, tutulungan ka rin ng kuya mo pagdating ng araw. Palipasin. Darating ang kooperatiba ng kredito pagkalipas ng 3 araw para kunin ang bahay. Kapag hindi nabayaran sa takdang panahon, kukunin nila ito agad. Saan niyo ako gustong maghanap ng paraan? Problema mo na yon. Basta ang mga bundok at ang mga aso ay sa akin na ngayon. Magpapadala ng tao si Pinunong Kian bukas para mag-inspeksyon. Huwag mo akong hihilahin pababa. Sige, ako ang magbabayad ng utang na 600 pisong ito. Naku, napakabait talaga ng anak ko. Alam kong ikaw ang pinakamabait na anak. Pero may isang kondisyon. Ngayong araw, sa harap ni Teye. Kailangan nating gumawa ng kasulatan. Anong kasulatan? Mula ngayon, ang kasunduan sa paghahati ng utang. Sa akin mapupunta ang bahay na bato at ang matandang aso. Ang utang na 600 yuan na ito. Ay ako lang, si Chen Yan, ang magpapasan. May kasunod pa. Sa hinaharap, anuman ang kitain ng bahay na bato at ng matandang aso. Ay mapupunta lahat sa akin. At wala nang kinalaman sa mga ari-arian sa ilalim ng pangalan mo, Chen Tao. Wala nang anumang ugnayan pa. Sa buhay o kamatayan, wala tayong utang sa isa't isa. Chen Yan, anong ibig mong sabihin? Sinusumpa mo ba ako sa harap ng mga nakatatanda? Anak, magkapamilya tayo, bakit ka sumusulat ng ganyang kasakit na salita? Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao sa pamilya natin? Magkapamilya, noong naghahati-hati kayo ng bundok at aso kanina. Bakit hindi niyo sinabing magkapamilya tayo? Kung hindi ko tatanggapin ito, 3 araw mula ngayon. Pupuntahan ng kooperatiba ng kredito ang may pananagutan. Si Lolo ang nangutang nito. Wala na si Lolo. Ang utang ng magulang, anak ang nagbabayad. Hindi ako ang hahanapin ng kooperatiba ng kredito. Kundi ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Chen. Ibig sabihin ikaw, kuya. Wala akong pakialam. Wala naman ang pangalan ko sa resibo. Walang pakialam ang kooperatiba kung kaninong pangalan yan. Ang tinitignan lang nila ay ang mga ari-arian. May katwiran si Chen Yan. Dahil ipinasan niyo sa kanya ang lahat ng utang. Dapat lang na gumawa ng kasunduan. Taozi, isulat mo na. Kung walang kasulatan. Hindi ko tatanggapin ang utang na 600 yuan na ito. Chen Yan, kung hindi mo tatanggapin, sino pa? Sa ilalim ng pangalan mo ngayon, mayroon kang 2 mamahaling asong pang-aso. 3 bahagi ng bundok na pinapaupahan. At isang buong set ng mga imported na bakal na bitad. Ang kabuang halaga niyan ay 12,000 yuan. Kapag pumunta ako bukas,
sa kooperatiba at magdeklarang hindi natin kayang magbayad. Agad nilang ipapa-freeze ang lahat ng ari-arian ng pamilya Chen. Chen Yan, hindi mo pwedeng gawin yan. Gusto mo bang sirain ang buhay ng kuya mo? Hindi ba't magpapadala bukas si Station Chief Qian ng mga tao para suriin ang mga ari-arian? Kung makikita nila na may selyo ng kooperatiba ang bahay natin, sa tingin mo ba ay ipakakasal pa rin niya ang anak niya sa'yo? Subukan mo lang. Kapag nalaman ng biyanan mo na isa kang mahirap na may utang na 600 yuan, na hindi man lang makapagbigay ng dote, at selyado pa ang bundok, punitin niya agad ang kasunduan sa kasal niyo. Ang pangarap mong maging manugang ng Station Chief ay tuluyang madudurog bukas ng umaga. Diyos ko, anong kamalasan ito? Chen Yan, para mo nang sinasaksak ang puso ng sarili mong kapatid. Taozi, isulat mo na. Bilis, isulat mo na para sa kanya. Ano pang tinatayo-tayo mo riyan? Isulat mo na para hindi maantala ang kasal niyo ng anak ng pamilya Qian. Ang lupit mo, Chen Yan. Humanda ka sa akin. Heto ang paghahati ng utang. Sa hinaharap, kahit mamatay ka pa sa gutom sa daan. Huwag kang hihingi sa akin kahit isang butil ng bigas. Huwag kang mag-alala kahit mamatay ako sa gutom sa bundok. Hindi ako tatapak sa pintuan nyo kahit bahagya. Lauhei, tara na. Chen Yan. Buksan mo ang pinto. Hating gabi na. Bakit ka pa umakyat sa pader? Kapag nalaman ito ng tatay mo, tiyak na babaliin niya ang mga binti mo. Mas mabuti nang mabalian ng binti kaysa mamatay ka sa gutom. O mamatay sa lamig. Bilis, isara mo ang pinto. Bilis, kainin mo na to, ninakaw ko lang sa kusina. Mainit-init pa yan. Hindi ako gutom. Kalokohan, kaninang tanghali sa bulwagan. Pinuwersa kang umalis ng walang kahit ano. Kahit isang higop ng tubig, hindi ka nakainom. Paano kang hindi magugutom, kain na? Nabalitaan ko ang lahat. Walang kwenta yang kuya mo. Grabe ang paboritismo ng mga magulang mo. Ang bulok na utang na 600 yuan. Nakuha pa nilang ipasa sayo. Nalagdaan na ang kasunduan. Ayos lang. 600 yuan yan pagkalipas ng 3 araw. Pupunta rito ang mga taga-kooperatiba para kunin ang bahay. Ano ang ipambabayad mo? Buhay mo ba ang ipapalit mo? Ito ang mga naipon kong pera mula pa noong bata ako. 31 yuan at 50 sentimo lahat ito, kunin mo. Ano ang ginagawa mo? Tumakbo ka na, tanga ka bang maghihintay lang dito? Habang malakas ang niebe ngayong gabi, isama mo si Lauhei at pumunta kayo sa timog. Sapat na ang 30 yuan para ibili mo ng tiket sa tren patungong timog. Maghanap ka ng trabaho sa pabrika. At huwag ka nang babalik sa malupit na lugar na ito. Kung tatakas ako, iiwan ko lang ang utang na ito. At magiging takas ako sa utang. Hindi na ako makakabalik habang buhay. Bakit ka pa babalik? Para lang ba magpaapi sa kuya mo? Nandito ang libingan ni Lolo. Ito ang iniwan sa akin ni Lolo. Ang bahay na bato at ang lumang pana. Kung tatakbo ako, parang tinanggap ko na rin natalo ako. Parang sinabi ko na rin sa lahat na si Chen Yan ay isang walang kwentang tao na pati ang pamana ng kanyang mga ninuno ay hindi kayang ipagtanggol. Ang dangal ba o ang buhay mo ang mas mahalaga? Bakit ka nagmamatigas? Itabi mo ang pera. Pagkalipas ng 3 araw, pumunta ka sa bahay na bato. Manood ka lang sa may pinto. Para panoorin kang palayasin ng kooperatiba. At kalag ka rin palabas ng bahay. Para panoorin ang kuya mong nakatayo sa gilid at tinatawanan ka. Panoorin mo kung paano ko ihahagis ang 600 yuan na ito. Diretso sa mga mukha nila. Chen Yan, napakatigas talaga ng ulo mo. Bahala ka na nga. Wala na akong pakialam sa mangyayari sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mamamatay ng ganoon kadali. Lolo. Bago ka pumanaw, hinawakan mo ng mahigpit ang kamay ko. At sinabi mong kailangan kong makuha ang panang ito. Ano ba talaga ang mensaheng iniwan mo para sa akin? Alam ni Lolo na may pinapanigan ang tatay mo. At alam ko ring mukhang pera ang kuya mo. Ang mga ari-arian ng pamilya Chen ay mauubos din nila balang araw. Ikaw ang anak ng pamilya Chen na may pinakamalaking respeto sa bundok. Kaya iniwan sa iyo ni Lolo ang mapanganib na daang ito. Tandaan mo ang daan sa Tagaytay ng Kanging. Tanging ang may tapat na puso at masipag na paa ang makakadaan dito. Ang mga taong gahaman. Hindi sila bubuhayin ng bundok. Mapanang ruta, timog na bahagi ng Tagaytay ng Kanging, talampas ng Insin. Isang tao lang ang kasya na nakadikit sa pader ng bangin. Hindi makakadaan ang mga kabayo o mola. At hindi pwede ang malaking grupo. Kailangang maglakad ng walang bitbit na mabigat. Nandoon ang pugad ng mga musk deer. At ang lugar kung saan tumutubo ang mga ligaw na daang taong ginseng.
Kaya pala inilihim ito ni Lolo sa lahat. Itinago niya sa kailaliman ng Tagaytay ng Kanging. Ang ganito kalaking kayamanan. Lauhay. Dati mo nang nilakad ang daang ito kasama si Lolo. Di ba? Akala ni Kuya porket nakuha niya. Ang aso at ang bundok ay mapapatay na niya ako. Ako talaga ang tunay na susi para mabuksan ang Tagaytay ng Kanging. 3 araw mula ngayon, ang kooperatiba ng bangko ay darating ng alas 8 ng umaga para kunin ang bahay. May kulang-kulang 60 oras na lang ako. 60 oras. Sapat na yon para pasukin ko ang Tagaytay ng Kanging. Pagkalipas ng 3 araw, sisirain ko ang mga plano niya. Lolo, panoorin niyo po ako. Hindi mapuputol ang lahi ng pamilya Chen. Lauhay, huwag kang tatahol. Nababaliw ka ba? Anong ginagawa mo rito sa gitna ng gabi? Hula ko na ngang tatakas ka ng patago. Kagabi, ang tunog ng paghahasa mo ng mga palaso. Narinig ko kahit may pader na nakaharang. Umuwi ka na agad. Kailangan kong makarating sa paanan ng bundok bago mag-umaga. Chen Yan, huwag mo namang tanggihan ang kabutihan ko. Kung mag-isa ka lang napapasok sa Tagaytay ng Kanging para ka lang nagpapakamatay. Tabi na, problema ko ito. Walang kinalaman sa'yo ito. Paanong walang kinalaman? Kung mamatay ka man doon sa loob, wala man lang kukuha ng bangkay mo o magbabalita sa amin. Hindi ako mamamatay. Manatili ka na lang sa bahay. Kung hindi mo ako isasama ngayon, sisigaw ako rito ng malakas. Para gisingin ang buong nayon. Tingnan natin kung makakaalis ka pa. Huwag kang sumigaw ng ganyan. Kapag nalaman ito ng tatay mo, tiyak na bubugbugin ka niyon ng husto. Hindi ako natatakot mabugbog. Ang alam ko lang, kapag hindi ako sumama sa'yo, hindi ka na makakabalik ng buhay. Hindi biro ang pumunta sa bundok. Walang pagkain at walang apoy doon. Pwede kang mamatay sa lamig anumang oras. Babae ka pa naman. Bakit ka sumasawsaw sa gulo? Ano naman kung babae ako? Anak din ako ng isang mangangaso. 5 taong gulang pa lang ako, sumasama na ako kay tatay para maglatag ng bitag. Mas masahol ba ang paghahanap ko ng daan kaysa sayo? Tagaytay ng Kanging iyon. Hindi ang likod bahay nyo. Ano naman kung Tagaytay ng Kanging? Sabi ni tatay. Kapag nasa panganib o walang daan, mas mabuti pa rin ang 2 tao kaysa sa isa lang. Hindi kita pipigilang magkapera para makabayad ng utang. Pero kailangan kong sumama. Sige, pwede kang sumama. Pero dapat makikinig ka sa lahat ng sasabihin ko. Kapag hindi ka sumunod, paalisin kita agad. Sige, susunod ako sa'yo. Saan tayo pupunta? Sumunod ka lang sa akin, si Lauhay ang magtuturo ng daan. Bakit ka huminto? Tumawid na tayo ng direkta. Mukha namang makapal ang yelong ito. Walang silbi kahit mukhang makapal. May umaagos na tubig sa ilalim, may umaagos na tubig sa ilalim. Tingnan mo, kapag hindi ito nabasag, saka lang tayo pwedeng dumaan. Kapag manipis ang yelo, umatras ka. Sa lakas ng agos ng tubig na ito, kapag nahulog ka, tiyak natatangayin ka. Hindi pwede ang dumaan sa ibabaw ng yelo. Kailangan nating lumusong sa tubig para makatawid. Lulusong, sobrang lamig ng tubig na ito, tagos hanggang buto. Mapipilay ang mga binti natin kapag tinawid natin yan. Kung ikot pa tayo, abutin tayo ng mahigit kalahating araw. Kapag hindi tayo nakarating sa talampas bago magdilim, mamamatay tayo sa lamig dito sa gubat. Wala na tayong ibang daan. Kung natatakot ka, hindi pa huli ang lahat para bumalik na yon. Sino ang natatakot? Hindi ba pwedeng umatras na lang ako? Halika rito, hawakan mo ng mahigpit ang sinturon ko. Huwag na huwag kang bibitiw. Sumunod ka at tapakan mo kung saan ako tumapak. Ang lamig. Huwag kang huminto, lalong titigas ang katawan mo kapag tumigil ka, maglakad ka pa. Chen Yan, masyadong malakas ang agos ng tubig. Hindi ko na kayang tumayo ng matatag. Kumapit ka ng mahigpit. Huwag kang bibitiw, dumikit ka sa akin habang naglalakad. Sige, didikit ako sa'yo. Malapit na tayo, kayanin mo. Nakangatog na ako sa lamig. Hindi tayo pwedeng maupo rito. Masyadong malakas ang hangin. Pumunta tayo sa likod ng malaking batong iyon. Akin na ang mga kamay mo, kuskusin natin para uminit. Ikaw,
Nanginginig ka na rin sa lamig. Huwag mo lang akong alalahanin. Mabuti-buti na ba, may nararamdaman ka pa ba? May nararamdaman pa ako. May nararamdaman pa ako. Huwag ka nang magmatigas, isuot mo na agad ang sapatos mo. Mahirap na kapag naputol ang mga daliri sa paa mo dahil sa lamig. Tayo na. Maliwanag na ang umaga. Mas mahirap nang lakaran ang daan sa harap natin. Nawawalan na ng direksyon si Lao Hei. Masyadong makapal ang nyebe, natakpan nito ang amoy. Lalong kumakapal ang hamog na ito. Hindi ko na talaga malaman kung nasaan ang hilaga, timog, silangan o kanluran. May nakaguhit na tuyong bangin sa mapa. Dapat nating baybayin ang bangin. Pero hindi ko mahanap ang lagusan ng bangin. Huwag mo nang tingnan ang mapa, tingnan mo ang mga puno. Anong ibig mong sabihin? Tinuruan ako ng tatay ko. Ang mga matatandang puno sa bundok. Ang bahaging nakaharap sa hilaga ay hindi nasisikatan ng araw. Kaya madali itong tubuan ng makapal ng lumot. Ang bahaging nakaharap naman sa timog ay tuyo at mas mapusyaw ang kulay ng balat ng puno. Ibig sabihin, timog ang direksyong ito. Base sa direksyon sa mapa. Dapat ay nasa kaliwang harap natin ang bangin. Tayo na, ako ang mangunguna. Sandali, parang may mali. Ano nang nangyari, nakatagpo ba tayo ng mabangis na baboy ramo? Tingnan mo ang sanga ng punong iyon. May nakasabit ba roon? Mukhang pugad ng ibon. O kaya ay bulok na kahoy. Sa ganitong kalamig na panahon, walang ibon ang gagawa ng pugad dito. Masyadong kapansin-pansin ang pwestong iyon. Umatras ka. Sinasabi ko na nga ba? Sino ang nag-ukit nito? Ang lolo ko. Ito ang lihim na hudyat na iniwan niya noong naglalakbay pa siya sa kabundukan. Hindi ito nakaguhit sa mapa. Makikita mo lang ito kapag malapit ka na. Ang galing talaga ng lolo mo. Sa ganito kalawak na gubat. Nakagawa pa rin siya ng palatandaan. Sinusubukan niya ako. Kung nagpadala ako sa kabustuhang, tahakin ang patag na daan sa kaliwa. Tuluyan na sana tayong naligaw sa tamang landas. Nakaturo ang palaso sa kanan. Kanan tayo. Chen, may isang bagay akong hindi maintindihan. Kung alam ng lolo mo na may kayamanan dito, bakit hindi niya ito hinukay noon? May sinusunod na panuntunan si lolo kapag umaakyat ng bundok. Anong panuntunan? Yaner, may buhay ang mga bagay sa bundok na ito. Kumuha ka lang ng kaunti. At bibigyan ka ng pagkain ng Diyos ng bundok. Pero kung gusto mong ubusin ang lahat, kukunin ng Diyos ng bundok ang buhay mo, naintindihan mo ba? Nalaman ito ni lolo noon. Ang jiziping at ang mga ligaw na ginseng. Pero kumuha lang siya ng sapat na pera para sa pagpapagamot. Iniwan niya sa bundok ang lahat ng natira. Kaya pala gustong-gusto ng lolo mo na. Itago ng ganito kalalim ang daan. Kung nalaman lang ito ng kuya mo, siguradong magsasama siya ng mga tao para ubusin ang laman ng bundok. Kaya dito pinili ni lolo ang daan. Ang daang ito. Mararating lang gamit ang dalawang paa at isang lumang pana. Ang mga taong tulad ni kuya, na maghapon lang nag-isip na magdala ng mga kabayo at mola sa bundok. Hindi makakatawid dito habang buhay. Hindi nagkamali ang lolo mo sa pagpili sa'yo. Mas mahusay ka ng 100 beses kaysa sa kuya mo. Huwag ka nang madaldal. Ipunin mo ang lakas mo para sa paglalakad. Tatay, tingnan nyo. Ang gilid ng bundok na ito na nasisikatan ng araw. Mabilis matunaw ang nyebe rito. Paboritong lugar ito ng mga ligaw na manok at kuneho para maghanap ng pagkain. Taozi, maganda nga ang bahaging ito ng bundok. Pero hindi sapat na may bundok lang. Kailangan mo ng totoong kagamitan. Nasaan na ang mga imported mong patibong? Ilabas mo na at ipakita kay tatay. Tatay, tingnan niyo ang lakas ng talbog nito. Kapag natapakan ito, kahit binti ng mabangis na baboy ramo, kayang-kaya nitong baliin. Pagdating ng tagsibol, lalagyan ko ng mga patibong ang buong 3 bundok na ito. Maganda yan. Sa tingin ko, pagkatapos ng lakad na ito, marami tayong makukuhang magagandang huli. Tatay, kinalkula ko na ang lahat. Kung ibibenta natin ang balat at karne sa kooperatiba, sa loob ng 1 buwan, siguradong makakaipon tayo ng sapat para sa 800 pisong dot. Tinitiyak kong hindi maghihirap ang anak ninyo sa akin. Mabuti naman at alam mo ang ginagawa mo. Gusto ko ang determinasyon mong yan. Kahit anong paraan pa ang gamitin mo. Ang mahalaga ay kumita ng pera. Hindi ako katulad ng inutil kong kapatid. Nabalitaan kong naghati-hati na kayo ng ari-arian kahapon. Pinalayas mo ang kapatid mo papunta sa sira-sirang bahay na bato sa silangan ng ngayon. Tatay, bakit naman niyo nasabi yan? Siya naman ang may gustong pumunta roon. Inako pa nga niya ang 600 pisong utang sa kooperatiba ng kredito. Baka sa susunod na mga araw, palayasin na siya ng kooperatiba ng kredito. Hindi na siya makakatira kahit sa bayan.
Buti nga sa kanya walang silbing hampas lupa. Dapat lang siyang lumaya sa bayan ng Panshi. Tara, bumaba na tayo ng bundok para uminom. Tatay, dahan-dahan lang kayo. Madulas ang daang may niebe. Nakarating na ba tayo? Ito ba ang pasukan sa bangin? Diyos ko, daan ba talaga ito? Hindi ito pwedeng lakaran. Kapag nahulog ka rito, kahit buto mo ay hindi na mahahanap. Ito ang talampas ng yinsi na sinasabi ni Lolo. Ito rin ang tanging pasukan patungo sa Tagaytay ng Kanging. Chen yan, napakadelikado nito. Bumalik na lang tayo. Nandoon pa rin ang mga tao mula sa kooperatiba ng kredito. Naghihintay na kunin ang bahay ko. Wala na akong atrasan. Makinig ka, kailangan nating makatawid bago magdilim. Kapag sumapit na ang gabi, magyelo ang ibabaw ng mga bato. Isang dulas lang ng paa mo. Tiyak na kamatayan ang kasunod. Itali mo ito sa iyong baywang. Mauuna ako para mag-usisa ng daan. Sundan mo lang ang mga bakas ng paa ko. Itatali mo ang lubid sa ating dalawa. Kung mahulog man ako, madadamay at mahihila kita pababa. Kung ganoon, mahuhulog tayong dalawa. Itali mo na at lakad na tayo. Itali mo ang kabilang dulo ng lubid sa iyong baywang. Magbuhol ka ng 3. Chen yan, paano kung maputol ang lubid na to? O kaya mahulog ako at madamay ka. Huwag ka ng maraming sinasabi. Kaya itong lakaran ng lolo ko. Kaya ko rin. Kumapit ka lang ng mabuti sa pader ng bato. Makinig kang mabuti. Kumapit ng mahigpit ang kaliwang kamay sa siwang ng bato. Kanang paa muna ang ihakbang. Tumingin ka lang sa mga bato sa harap mo. Huwag kang titingin sa ibaba. Alam ko. Lauhei, mauna ka sa harap. Pumunta ka roon at hintayin kami. Aakyat muna ako, kapag banat na ang lubid, sumunod ka. Chen yan, hindi ko na kayang maglakad. Pinupulikat ang binti ko. Tiisin mo, kamatayan ang mapulikat sa oras na to. Idilat mo ang mga mata mo at tumingin sa harap. Masyadong madulas ang bato. Hindi ko talaga makapitan. Ibaon mo. Kahit masugatan ang mga daliri mo, kumapit ka pa rin. Huwag kang hihinto. Ibalansi mo ang katawan mo. Idikit mo ang katawan mo sa dingding ng bato. Huwag mong hayaang pumasok ang hangin sa loob ng damit mo. Nakausli ang batong ito sa harap. Ipasok mo ang tiyan mo pagdaan mo. Baka maitulak ka nito palabas. Naintindihan ko, dahan-dahan ka lang. Abot mo sa akin ang kamay mo. Hihilahin kita patawid. Nadurog ang bato. Kumapit ka sa lubid. Chen yan, iligtas mo ako. Huwag kang malikot, mapuputol ang lubid sa kaskas. Hawakan mo ang lubid ng dalawang kamay mo. Iapak mo ang mga paa mo sa bato at umakyat ka. Masyadong madulas ang bato. Hindi ko maapakan ng maayos. Kahit madulas, kailangan mong iapak. Hindi ba sabi mo hindi ka mamamatay dito? Ihakbang mo pataas. 1, 2, sige. Umakyat ka rito. Akala ko katapusan ko na. Muntik na kitang madamay. Tumahimik ka muna at mag-ipon ng lakas. Naku, nagdudugo ang kamay mo. Wala ito, gasgas lang. Gasgas lang pero ganito karaming dugo, nababaliw ka na ba? Huwag ka nang magsalita, padilim na. Huling bahagi na lang ng daan ang kailangan nating lakarin. Iginuhit ito ni Lolo sa mapa. Pagkalabas sa makipot na daan, maglakad ng 200 hakbang pasulong. Mayroong kuweba na silungan sa hangin sa Tagaytay ng Kanging. Hindi ko na kayang maglakad. Parang hindi ko na maramdaman ang mga binti ko. Konting tiis na lang. Ligtas na tayo kapag nakarating sa kuwebang silungan. Tumayo ka. Kung mananatili tayo sa labas ng kalahating oras, magiging yelo na tayong dalawa. Hanapin natin ang kuwebang silungan sa Tagaytay ng Kanging. Lauhei, amuin mo kung may. Amoy ng tuyong kahoy. Nahanap na natin, narito lang. Pumasok tayo sa loob. Magagamit pa ang mga tuyong kahoy na iniwan ni Lolo noon. Ako na ang gagawa, huwag kang gumalaw. Umupo ka rito ng mas malapit. Magpainit ka sa apoy. Nabasang mabuti ang mga damit mo sa ilog kanina.
Tapos pinagpawisan ka pa ng malaki ngayon. Ngayon, nagyelo na ang lahat. Ayos lang. Matutuyo rin ito kapag napatuyo sa apoy. Magkakasakit ka kapag hindi mo hinubad yan. Bakit ba napakatigas ng ulo mo? Ang tigas na ng damit mo na parang yero. Paano yan matutuyo? Hubarin mo at isabit natin sa sanga para matuyo. Kapag hinubad ko yan, manipis na sando na lang ang matitira sa loob. Pinapaupo mo ako rito ng walang damit. Sino namang gustong tumingin sayo? Hubarin mo na ang sayo. Ako, kailangan ko ring hubarin ang panlabas kong damit para patuyuin. Kanina, pinagpawisan ako ng malamig sa takot. Basang-basa ang panloob kong damit. Sige, tumalikod ka muna. Kanina doon sa talampas. Natakot ka ba? Takot na takot ako. Akala ko hindi na kita makikita muli. Kahit ang kuya ko, hindi man lang makalapit sa daang ito. Mas matapang ka sa kanya. Yun huwag mo nang banggitin ang kuya mo. Ang taong iyon na walang iniisip kundi pera. Hindi niya mahahanap ang lugar na ito sa buong buhay niya. Kung malalaman niya ang tungkol sa kuwebang ito, na nahanap ng lolo mo, siguradong ipagmamayabang na naman niya ito sa bayan. Hindi niya ito malalaman. Lugar ko ito. Ilabas mo ang kamay mo. Magpainit ka na lang sa apoy. Sabi ng ilabas mo. Gasgas lang ito. Halos makita na nga ang buto mo. Ano ba naman ang kaunting piklat sa isang lalaki? Gagaling din ito pagkalipas ng ilang araw. Huwag kang gumalaw. Kapag napasukan ng dumi ang sugat mo, mabubulok yan. Anong ginagawa mo? Mahalang telang yan. Hugasan mo ng mabuti ang mga kamay mo. Tiisin mo muna ang sakit. Hindi masakit. Huwag ka nang mag-abala. Tumahimik ka. Kapag nagsalita ka pa, sasakalin kita. Shen yan. Ang utang mo sa akin. Naaalala mo pa ba? Hindi ko naman kinuha ang 30 yuan mong ipon. Sinong nagsabing pera ang tinutukoy ko? Ano pala yon? Noong huling pumunta tayo sa palengke. Sabi mo noong sumahod ka. Ililibre mo ako sa pinaka. Mahal na mainit na sabaw ng noodles na may karne ng tupa. Pero ang nangyari, inagaw ng kuya mo ang pera para ipambili ng sigarilyo. May utang ka pa sa aking isang mangkok ng noodles. Naaalala ko, hindi ko nakalimutan. Pagbalik natin. Kapag nabayaran mo na ang utang mo. At nailigtas ang bahay. Ang utang mong mainit. Nasabaw ng noodles, huwag mong takbuhan ang utang mo ha. Hindi ko tatakbuhan. Siguradong isasama kita para kumain yon. Dadagdagan pa natin ng dobleng karne. Ganyan nga. Matutulog muna ako, pagod na pagod ako. Sige, matulog ka na. Ako ang magbabantay ngayong gabi. Pagkatawid natin sa Tagaytay na yan sa harap. Iyon na ang jiziping. Umaga na. Patay na ang apoy. Tara, umaga na. Oras na para magtrabaho. May kawan na ng mga usa rito. Ang galing talaga ng mapa ng lolo mo. Ilan kaya ang makukuha natin? Umihihip ang hangin patungong timog. Nasa itaas sila ng ihip ng hangin. Hindi nila tayo maaamoy. Isama mo si Lauhei at umikot kayo. Sa likod ng mga palumpong doon. Ako naman ang magtataboy sa kanila. Maglalagay ka ng bitag dito, tama ba? Matatakutin ang mga usa. Kapag nagulat sila, tatakbo lang sila sa isang daan. Hintayin mo ang senyas ko bago ka kumilos. Halika rito. Lumapit ka pa ng kaunti. Nabaril natin ang dalawang lalaking usa na may mask. Buhay pa itong nahuli sa bitad. Binabantayan ito ni Lauhei. Ang laki ng mask pouch na ito. Siguradong bibilhin ito ng kooperatiba sa mataas na halaga. Huwag kang tulala riyan. Nakalagay sa mapa na may ligaw na ginseng malapit dito. Inaamoy ni Lauhei ang lupa kanina pa.
Ginseng, ginseng na talaga. Tingnan mo ang ulo ng ugat nito. Medyo may katandaan na ito. Dahan-dahanin mo ang paghukay. Huwag mong puputulin ang mga hibla ng ugat. Kapag naputol ang isa, mababawasan ng kalahati ang halaga nito. Hindi ako niloko ni Teye. Talagang makakapagligtas buhay ang bundok na ito. Chen Yan, mayaman na tayo. Hindi na nila makukuha ang bahay mo. Ako naman ang magpapasan muna. May sugat na nga ang kamay mo. Huwag na, hindi mo kakayanin, madulas ang daan. Kapag nadulas ka, mababali ang buto mo. Uminom ka muna ng tubig, malapit na tayo sa bayan. Kailangan nating makarating bago magtanghali. Magsasara na ang kooperatiba ng kredito pagdating ng hapon. Naku, sa tindi ng lamig na ito. May umaakyat pa rin pala sa bundok. Tingnan mo ang mga produkto at magbigay ka ng presyo. Ito ay ligaw na lalaking musk deer. Napakaganda ng pagkakabuo ng musk pouch na ito. Napakalaki at malusog ng usa. Walang kahit anong sira. 100 taong ginseng, napakaganda ng kalidad. Saang malalim na bangin nyo ito nahukay? Huwag mo nang itanong kung saan galing. Kwentahin mo na kung magkano ang maibibigay mo, kailangan ko na ng pera. Espesyal na klase ang musk na ito. Maganda rin ang kalidad ng ginseng na ito. Ang karne ng 2 usa, kasama ang balat at buto. Pati na rin ang musk. At isama pa ang 2 ginseng na ito. Ibibigay ko sa iyo ang halagang ito. 300, nang hold up ka ba? 100 taong ligaw na ginseng kaya ito. Ineng, hindi na maliit ang 300. Kaya ko lang binibili ito ngayon dahil nagmamadali ako. Kung sa iba yan, 280 na ang pinakamataas. Kunin mo ang mga gamit. Pupunta tayo sa lungsod para maghanap ng malaking botika. Mainitin din ang ulo mo, 350, hindi ko na kayang dagdagan pa. Kailangan ko rin namang kumita, hindi ba? Bayad agad ng cash na yon. Sige, bilangin mo. Mula ngayon, magkaibigan na tayo. $350, sa buong buhay ko. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking pera. Kulang pa rin. Kulang pa ng 250. Anong gagawin natin ngayon? Tatanggapin kaya ito sa kooperatiba ng kredito sa bayan ng Pansi. Halika, pumunta tayo sa kooperatiba ng kredito sa bayan ng Pansi. Gusto man nila o hindi, kailangan nilang tanggapin. Manager Wang, papunta po ba kayo sa silangang bahagi ng ngayon? Para kunin ang bahay ng kapatid ko. Chen Tao. Hindi makatarungan ang ginawa ng pamilya nyo. Ipinasa nyo ang lahat ng 600 pisong utang sa pangalawang kapatid mo. Naku, wala kasing alam sa buhay ang kapatid kong iyan. Natural lang naman na bayaran ang utang, hindi ba? Ipasara nyo na kung kailangan. Kaawa-awa naman ang pangalawang anak. Sa tindi ng lamig ngayon, kung ipapasara ang bahay niya. Saan siya pupunta? Oh, nandito na pala ang pangalawang anak. Ano, namalimos ka ba sa labas at walang nakuha? Ipasasara na ang bahay mo ngayon. Kahit magmakaawa ka sa akin ngayon, walang silbi. Anak. Humingi ka na ng paumanhin kay Manager Wang. Gagawa na lang si nanay ng matutulugan mo sa bodega ng kahoy. Ito ang bayad sa utang. 350 yuan, saan ka kumuha ng ganyang kalaking pera? Suriin mo kung malinis ang perang iyan. Tatanungin lang kita. Ngayong nabayaran na ang paunang bayad na ito, maaari bang palugitan muna ang tungkol sa bahay? Ayon sa patakaran, kapag nabayaran na ang higit sa kalahati, maaari itong bigyan ng palugit. Ang natitirang 250 yuan, kailan mo balak bayaran ng buo? Sa loob ng 1 buwan. Babayaran ko ang buong halaga ng walang bawas. Chen Yan, huminto ka riyan. 350 yuan, pumasok ka lang sa bundok ng 1 beses. At nakakuha ka agad ng 350 yuan. Ano ba talagang paraan ang nahanap mo? Pangalawa, nagnakaw ka ba sa kung kaninong bahay? Hindi ka pwedeng gumawa ng labag sa batas. Pangalawa, ako ang sarili mong kuya. Nahanap mo ang paraan para yumaman. Paano mo naman nagagawang sarilinin ito? Sabihin mo sa kuya mo ang daan. Magsasama ako ng ilang tao sa loob. Para ilabas ang lahat ng gamit doon. Pagkatapos ay maghahati tayo ng pantay. Chen Tao. Nakalimutan mo na ba 3 araw ang nakalipas? Ang bakas ng daliri na inilagay mo sa papel na ito. Ang paghahati ng utang. Ang aking bahay, bato at lahat ng makukuha sa lumang gubat. Ang lahat ng kita ay sa akin lang mapupunta. At walang anumang kinalaman sa iyo, Chen Tao. Dala lang iyon ng galit ko noon. Pamilya tayo.
Itatakwil mo ba talaga ako bilang kuya mo? Mula noong pilitin mo akong pasanin ang 600 yuan. Na masamang utang na yon. Wala na akong kuya. Sabihin mo kina tatay at nanay na huwag na akong hahanapin. Para hindi ko kayo mahila pababa sa inyong pag-akyat sa mataas na lipunan. Manager Fang, bakit po kayo mismo ang bumaba rito sa nayon? Nakatanggap ako ng balita sa kabisera ng lalawigan. Na dito sa bayan ng Panshi ay may lumabas na. Espesyal na uri ng ligaw na musk pod. Napakataas ng kalidad, walang anumang dumi. Napaka-propesyonal ng paraan ng pagpapatulo ng dugo. Sino ang nagdala ng mga produktong ito? Isang mahirap na bata lang sa bayan na nagngangalang Chenyan. Mukhang pangalawang anak siya sa pamilya ng isang mga ngaso. Alamin mo nang mabuti para sa akin. Kung saan nakatira ang Chenyan na ito. Ang taong nakakakuha ng ganitong kalidad ng musk ay tiyak na isang dalubhasang nakakaalam sa bundok. Kailangan ko ng pangmatagalan at matatag na supplier. Ang mga yaman na hawak niya ay makakatulong sa akin upang buksan ang merkado sa buong kabisera ng lalawigan. Kumain muna tayo, sa wakas ay nakaganti rin tayo ngayon. Ang mukha ng kuya mo doon sa kooperatiba ng kredito ay mas masahol pa sa mukha ng nakakain ng mapait. Hindi pa ganap na bayad ang utang. Kulang pa ako ng 250 yuan. Kailangan ko uling pumasok sa bundok sa lalong madaling panahon. Kung ganoon, alis tayo bukas. Kabisado naman na natin ang daan. Hindi tayo makakaalis, tingnan mo. Paano na niyan kung walang pana? Hindi man lang tayo makakahuli ng kahit isang kuneho sa bundok. Masyado nang luma ang kwerdas na ito ni Lolo. Nang pilitin ko itong hilahin ng todo kanina para barilin ang musk deer, umabot na ito sa limitasyon nito. Hindi lang ang kwerdas ng pana. Ang mga alambreng bakal na inilatad ko ngayon ay naputol din ang 2 silo. Ubos na ang lahat ng kaunting kagamitan ko. Bukas ay kailangan kong pumunta sa pamilihan para bumili ng pinaka matibay na alambreng bakal para gawing kwerdas. Kailangan ko ring bumili ng bagong silo, alambre at asin. Kung hindi ay hindi tayo makakapasok sa bundok. Madali lang iyan, mayroon yan kay Leticia sa bayan. Marami siyang alambre at bakal na kawad. Bibili ako bukas ng umaga. Sana maging maayos ang lahat. Pakiramdam ko hindi basta-basta papayag si kuya na matapos na lang ng ganito. Tatay, hindi nyo lang nakita. Kung paano kinuha ng walang hiyang si Chenyan mula sa loob ng damit niya. Ang 350 yuan at inihagis sa lamesa. Isang makapal na salansa ng pera. Minsan pa lang siyang pumasok sa bundok. Bakit ka natataranta? May mga bagay sa bundok na hindi naman mawawala. Paano akong hindi matataranta? Dapat sa akin ang lahat ng perang iyon. Gamit ang lumang pana na iniwan ng matanda. Siguradong narating niya ang Tagaytay ng Kanging. At nahanap ang taguan ng mga ligaw na ginseng doon. Kapag nakapasok pa siya doon ng 2 beses. Aasenso na siya ng husto. Aasenso, dito sa bayan ng Panshi. Makakatakas ba siya sa mga kamay ko? Tatay, may paraan ba kayo para turuan siya ng leksyon? Kung gusto niyang pumasok sa bundok, hindi sapat ang 2 paalang niya. Kailangan niyang magdala ng baong pagkain. Kailangan magdala ng asin. Kailangan niyang bumili ng mga bagong silo. At kailangan pa niyang bumili ng alambre para sa tali ng pana. Tama, kanina sa kooperatiba ng kredito sa bayan ng Panshi. Nakita kong ang lumang pana niya. Halos maputol na ang tali. Marami na rin siyang nagamit na silo. Siguradong pupunta siya sa palengke para mamili. Basta't kailangan niyang bumili ng mga gamit. Madali na itong gawa ng paraan. Kakausapin ko ang lahat ng tindahan. Sa buong bayan ng Panshi. Kung sino man ang manghahas na magbenta kay Chenyan kahit isang alambre. O kahit isang butil ng asin. Puputulin ko agad ang supply nila ng kahoy. Pagdating ng katapusan ng taon. Ang dibidendo mula sa kooperatiba ay huwag na nilang asahang makakuha kahit isang duling. Ang lupit nyo, tatay. Napakagaling ng naisip niyong paraan. Tignan ko lang kung paano siya makakapasok sa bundok. Gugutumin natin siya ng 3 araw. Kusa niyang sasabihin. Ang daan patungo sa kayamanan. Pagdating ng oras, ang mga nasa bundok ay magiging sa atin na. Tio Lee, kailangan ko ng 20 metrong pinakapinong alambreng bakal. Gumawa rin po kayo ng 10 matitibay na silong may spring. Hindi ko ibinebenta, hindi ko ibinebenta. Hindi pa kami nagbubukas ngayon, umalis ka na. Nagdala ako ng sapat na pera. Magbabayad ako ng cash, walang utang. Chenyan, huwag mo na akong hirapin. Hindi ko lang talaga kayang ibenta sa'yo. Sino ba ang humahadlang sa'yo na kumita ng pera? Nagbanta si Station Master Kian. Nakapag-ibinenta kita kahit isang alambre. Puputulin na ang supply ng uling sa tindahan ko bukas. Nabalitaan na ito ng buong bayan. Umalis ka na bilis. Huwag mo na akong idamay.
Huwag kang lalapit, walang asin at pagkain dito sa tindahan. Wala kaming kahit ano. Nakikita ko namang may mga nakasalansang asin doon sa counter mo. In-order na ng iba yan. Basta hindi ko ibebenta sa'yo. Chen Yan, binangga mo ang taong hindi mo dapat binangga. Umuwi ka na lang at mag-isip ng ibang paraan. Kung walang alambreng bakal para sa tali ng pana, walang bagong silo, at walang asin para sa lakas. Ang pagpunta sa Tagaytay ng Kangin ay parang pagpapakamatay lang. Chen Tao. Lumakas na ang loob mo ah. Ang matandang walang hiyang si Qian Maolin. Mamatay sana siya sa masamang paraan. Anong nangyari? Ipinatawag niya ang tatay ko. Sa istasyon ng kahoy sa bayan ng Panshi. Pumalo pa sa lamesa para balaan ang tatay ko. Na kapag nangahas siyang tulungan ka ng patago, ay ititigil din pati ang pagbibigay ng uling para sa taglamig ng pamilya ko. Duwag ang tatay ko. Kaya pagka-uwi niya, sa akin niya ibinuhos ang galit niya. At ikinulong ako sa kwarto. Paano ka nakalabas? Tumalon ako sa bintana. Ito, kinuha ko sa kulungan ng baboy namin. Ang alambreng binaklas ko sa pinto. Gamitin mo ito. Hindi pwede. Masyado ng kalawangin. Kung gagawin itong kwerdas ng pana, mapuputol lang bago pa man maihila ng todo. Kung gagawin namang bitad, kahit mabangis na kuneho ay hindi nito mahuhuli. Paano na niyan? Ayaw nilang magbenta ng kahit ano sayo. Kahit isang pakete ng asin ay ayaw kang bigyan. Gusto talagang putulin ni kuya ang lahat ng matatakbuhan ko. Walang kagamitan, walang pagkain at inumin. Paano tayo akyat sa bundok bukas? Kulang pa tayo ng 250 yuan. Kapag natapos na ang taning na oras, mawawala na talaga sa atin ang bahay na ito. Laging may paraan. Hindi naman tayo maubusan ng paraan. Kung talagang walang-wala, papasok ako gamit lang ang kutsilyong ito. Nababaliw ka na ba? Magpupunta ka sa kailaliman ng Tagaytay ng Kangin gamit lang ang maikling kutsilyo. Kahit nga mga lobo sa labas nyon ay hindi mo kakayanin. Anak, nagdala si nanay ng kaunting harina ng mais para sa'yo. Sa ganitong kalamig ng panahon, huwag mong gutumin ang sarili mo. Sabihin niyo na kung ano ang sadya nyo. Hay, anak. Nabalitaan namin ang nangyari sa bayan. Medyo sumobra nga ang ginawa ni Chen Tao. Pero ginawa lang niya yon para pilitin kang magbago ng isip. Magbago ng isip. Para ibigay ang buhay ko sa kanya. Sinabi ni Chen Tao. Basta't sabihin mo sa kanya kung saan ang daan papasok sa bundok. At ang mga lugar kung saan ka nangangaso. Ipapatanggal niya agad kay Station Chief Qian ang pag-boycott sa'yo. Tama, kapag kumita na ang kuya mo, babayaran niya ang mga utang mo. At ang matitira ay gagamitin para makapag-asawa ka. Hindi ba't masaya ang lahat sa ganoon? Masaya ang lahat. Ubusin niya ang laman ng bundok. Pakakasalan ng anak ng Station Chief, tapos paano naman ako? Sa mga utang ko, 250 yuan lang ang babayaran niya. At ang natitirang 350 yuan ay, ako pa rin ang kailangang magbuwis ng buhay para kitain. Gusto niyo pang ibigay ko sa kanya ng ganoon-ganoon lang ang bundok ng ginto. Itinuturing niyo pa ba akong anak? Tiya, napaka hindi patas niyo. Ang mga bagay na nakuha ni Chen Yan sa pagbubuwis ng buhay. Bakit kailangang ibigay sa kuya niya? Nagsasalita ang mga matatanda. Bakit sumasabat ang isang batang tulad mo? Tama si Yuer. Gusto niyo bang malaman ang lokasyon? Sige, tanungin niyo si Chen Tao. Kung doon sa timog na dalisdis ng bundok ng Kangin. Sa makitid na siwang ng talampas na may habang ilang pung metro. Nasa kaliwa ay nakadikit sa pader. At sa kanan naman ay walang katapusang bangin. Kapag humangin doon, kahit bato ay hindi makapananatili. Itanong niyo sa kanya kung may lakas ng loob siyang dumaan doon. Kung kaya niyang tawirin yon. Kusang loob kong ibibigay sa kanya ang mapa. Pero kung kahit sa paanan pa lang ng bundok ay natatakot na siya. Sabihin niyo sa kanyang lumayas siya sa harap ko. Makitid na siwang ng talampas. Iganyang kapanganib na daan ba ang tinatahak mo? Huwag mo ngang takutin sina tatay at nanay dito. Anong kapanganibang sinasabi mo? Kung ang isang hampas lupa na tulad mo nga ay nakakadaan. At kukuha ako ng dosenang malalakas na lalaki. Bakit hindi namin kaya? E di kumuha ka ng mga tao at subukan nyo. Chen Yan, huwag ka nang magmatigas. Wala ka ng silbi ngayon. Walang alambre, walang rasyon ng pagkain. Maghintay ka na lang mamatay dito sa bulok na bahay na to. Ibigay mo lang sa akin ang mapa na yan. Mapapasa iyo na agad itong 100 yuan. Tutulungan pa kitang bayaran ang natitirang utang mo pagkatapos. Liray, 100 yuan. Ginagawa mo ba akong pulubi? Chen Yan, huwag kang mapagmataas. Kung walang pahintulot ko, kahit isang langaw sa bayan ng Panshi ay hindi makakapasok sa bulok na bahay na ito. Gusto mo man o hindi, kailangan mo itong ibigay ngayon. Kunin mo ang pera mo. At lumayas ka sa bahay ko. Sige, may lakas ka ng loob. Tingnan ko lang kung paano ka mabubuhay bukas. Malapit ka nang maging pulubi.
Tatay, nanay, tara na. Hayaan natin siyang mamatay dito mag-isa. Chen Yan. Hindi natin pwedeng palampasin na lang ito. Nanakawin ko ang bankbook ng tatay ko mamayang gabi. Para ibili ka ng alambreng bakal sa bayan. Huwag na. 2 araw ang balikan sa bayan, hindi na abot. Diyos ko, Kots. Isang sasakyang bakal na may 4 na gulong. Napakalakas ng tunog. Baka may malaking opisyal na galing sa bayan. Sandali. Tatay. Salubungin natin sila. Kung makakakuha tayo ng koneksyon sa taong nasa loob ng kotse na yan, wala nang makakaharang sa atin sa buong bayan. Papunta ang kotseng iyan sa bulok na bahay bato ni Chen Yan. Tara, sundan natin at tingnan. Ikaw ba si Chen Yan? Sino po kayo? Ito ang mosque na ibinenta mo kahapon. Sa kooperatiba. Malinis ang pagkakatuyo ng dugo. Buo ang supot ng pabango. Nalibot ko na ang buong probinsya. At ito ang may pinakamagandang kalidad. Nang ligaw na mosque na nakita ko. Ako ang manager ng kumpanya ng gamot sa bayan. Si Fang Jinqiu. Naparito ako para makipag-usap sa iyo tungkol sa isang malaking negosyo. Wala akong paninda ngayon. At hindi rin ako makapunta sa bundok. Nabalitaan ko na. May nakaaway kang maimpluwensyang tao rito sa bayan. Kaya hindi ka makabili ng mga kagamitan. Ginigipit ka nila ngayon. Kung alam niyo naman pala, bakit pa kayo naparito? Lao Zhao, ibaba mo ang mga kargamento. Ito. Ito ay imported na alambreng bakal. Doble ang kapal kumpara sa kay Li Taishan. Ano pong ibig ninyong sabihin? Kung ayaw kang bentahan ng buong bayan ng pansi, ako ang magbibigay sa iyo. Simula sa araw na ito, lahat ng kagamitang kailangan mo sa pag-akyat sa bundok. Gaano man kamahal o kahirap hanapin. Ako, si Fang Jinqiu, ang sasagot sa lahat. Pero mayroon akong isang kondisyon. Ang bawat unsa ng ligaw na mosque na makukuha mo, at bawat ligaw na ginseng, ay sa akin mo lang dapat ibenta. Bibilhin ko ang mga ito sa pinakamataas na presyo. Eksklusibong supply. Deal. Imported na panilo at lubid pang akyat sa bundok. Aabot sa daan-daang yuan ang halaga ng lahat ng ito. Chen Yan, ikaw na hampas lupa, saan ka kumuha ng pera? Ay, ale. Ako ang pinuno ng istasyon ng troso sa ating bayan ng Panshi. Si Qian Maolin. Saan po kayo galing? Ang hampas lupang ito ay isang manloloko. Huwag po kayong magpapalinlang sa kanya. Ikaw pala ang nag-utos. Naharangan ang mga supply ni Chen Yan. Isang malaking pagkakamali lang po ito. Ito po ay panloob na pamamahala lamang namin dito. Kung kailangan niyo po ng mga produkto mula sa bundok, sa akin po kayo lumapit, marami kaming tauhan. Kahit ilang dosen ng tao ay kaya naming paakyatin sa bundok. Kahit gaano karami ang gusto ninyo, makukuha namin. Sa tingin mo ba sa kakayahan mong iyan, ay makakahanap ka ng kahit katiting na dekalidad na mosque? Makinig kayong mabuti. Si Chen Yan na yon ay ang aking tanging eksklusibong supplier ko, ni Fang Jinqiu. Nakikipagnegosyo lang ako sa mga taong may kakayahan. Sino ka sa akala mo? Para makialam sa mga produkto ko. Ikaw. Alam mo ba kung kanino ang teritoryong ito? Ano ngayon? Ikaw na isang maliit na pinuno lang ng istasyon ng troso sa bayan ng Panshi. Gusto mo pa bang kumpiskahin ang jeep ko? Sige, subukan mo. Tingnan natin kung bukas ang opisyal na utos mula sa lalawigan ay diretsyo ngang babagsak sa lamesa mo. Tatay, magsalita ka naman. Huwag nating hayaang maging ganito sila kayabang. Manahimik ka, hindi mo ba nakikitang kahiyahiya na tayo, Alice? Chen Yan. Akala mo ba nanalo ka na dahil lang may sumusuporta sa'yo? Hintayin mong makakuha ka ng magagandang bagay sa bundok. Tiyak na gagawa ako ng paraan. Para maagaw ang daan na yon. Humanda ka sa akin. Ang magagandang gamit na ito ay mas mahusay ng 100 beses kaysa kay Li Taishan. Mas malayo ang abot nito nang hindi bababa sa 30 metro. Napakalaking tulong talaga ni Manager Fang sa oras ng pangangailangan. Ngayon, sapat na ang ating mga rasyon. At matibay ang mga lubid. Hindi na natin kailangang matakot sa pag-akyat sa bundok. Ang binibigay ng iba ay mananatiling sa kanila. Kapag may sarili ka lang pera sa iyong kamay, saka ka lang makakatayo ng may dangal. May 20 araw na lang ang natitira at kulang pa tayo ng 250 yuan.
Huwag kang mag-alala. Dahil maganda ang mga kagamitan natin ngayon. Tiyak na mas marami tayong makukuhang kalakal. Sa isang pagkakataon lang ay mababayaran na natin ang lahat ng utang. Aalis tayo bukas bago pa sumikat ang araw. Dahil may lubid na tayo sa pag-akyat ngayon. Hindi na natin kailangang dumaan sa mapanganib na bangin. Maaari na tayong dumiretso. Uwi na ako para maghanda. Magkita tayo bukas ng umaga sa dating lugar. Kawat. Anong kawat? Dalhin mo ito para maitali mong muli ang kulungan ng baboy nyo. Para hindi ka na naman pagalitan ng tatay mo. Alam ko na. Lauhey, ang daan natin bukas. Kailangan nating pumunta sa mas malalim na bahagi. Napakasarap talaga nitong imported na rasyon. Ang maliit na pirasong ito ay katumbas na ng 3 malalaking tinapay natin. At hindi pa ito matakaw sa espasyo. Ihiwalay mo ang asin para hindi mabasa. Hindi na natin kailangang magtipid ng lakas ngayon. Hindi mapuputol ang kwerdas na ito kahit hilahin mo ng todo ng 50 beses. Diyos ko, bumaon ng buo ang mga ulo ng pana. Kung tatama ito sa isang baboy ramo, tiyak na mabubutas din ang katawan nito. Napakagaling talaga nitong ibinigay ni Manager Fang. Lauhey, kumain ka ng mabuti ngayon. Para makapagtrabaho tayo ng maayos sa bundok. Tayo na, gusto kong bawiin ang nangyari noong nakaraan. Nang may kasamang interes. Sumunod ka sa akin, bibilisan natin ang lakad ngayon. Kailangan na naman ba nating lumusong sa tubig? Kapag naaalala ko ang binti ko ngayon. Pagbangon ko nga, pinulikat pa ako. Hindi natin kailangang lumusong sa tubig ngayon. Batak na ang lubid, mauna ka nang tumawid. Hawakan mo ang pangunahing lubid gamit ang 2 kamay mo. Ibitin mo ang katawan mo sa ilalim. Pagpalit-palitin mo ang mga kamay mo para umabante. Ang husay talaga ng gamit na ito. Nadulas ang kamay ko. Isasabit ka pa rin ng buckle sa ere. Hindi ka manghulog sa tubig. Halika na rito, napakabilis. Hindi man lang nabasa ang mga sapatos ko. Hindi ako natatakot, noong nakaraan lang kasi wala akong ideya. Ngayon, sigurado na ako. Hindi mapuputol ang lubid na ito, huwag kang matakot. Gaya ng nakasanayan, kaliwang kamay sa siwang. Kanang paa ang unang ihakbang. Huwag kang titingin sa ibaba. Ikot na lang ako mag-isa. Huwag mo akong hilahin. Nakatawid na. Magaling, sumunod ka. Wala nang mga musk deer. Tinakot natin sila at napatakbo noong nakaraan. Malamang hindi na sila makangahas na bumalik sa lugar na ito. Sa mapa ni Lolo. Gilid pa lang ito. Kapag nalampasan natin ang dalisdis na ito. At natawid ang 2 pang Tagaytay. May marka rito. Tinatawag itong lambak ng Yaowang. Lambak ng Yaowang, sa pangalan pa lang mukhang may malalaking huli rito. May 5 pulang tuldok na nakamarka sa mapa. Ibig sabihin, may hindi bababa sa 20 musk deer sa kawan. At dahil hindi nasisikatan ng araw ang ilalim ng lambak buong taon. Magandang lugar ito para tubuan ng 100 taong gulang na ginseng. Ano pang hinihintay natin? Pupunuin natin ang mga bag natin ngayon. Lauhey, gabayan mo kami. Tungo sa lambak ng Yaowang. Teka, may kumakaluskos. Napakalaki, mas malaki pa kaysa sa 2 noong nakaraan. Makipot ang daan sa ilalim ng lambak. 2 lang ang daan, sa harap at sa likod. Sanhutong ang nasa harap. Hawakan mo itong 5. Pumunta ka sa kagubatan sa kaliwa. Ilatag mo ang lahat ng bitag sa bakanting lupa sa pagitan ng mga puno ng pino. Takpan mo ng maigi gamit ang niebe. Pupunta ako sa kanan para maglatag ng mga bitad. Dalhin mo si Lauhey sa sanhutong. Pakinggan mo ang pito ko. At pukpukin mo ng malakas ang mga puno para itaboy sila. Huwag kang mag-alala, walang makakatakas kahit isa. Tumatakbo sila roon, habulin mo. Nahuli natin, 2 ang nabitag sa kaliwa. Isa naman ang nabitag sa kanan. Nabaril mo pa ang 2 o 3. 5 lahat. Lahat sila ay lalaking may scent pouch, bilisan mong patuluin ang dugo. Malalaki at matambok ang mga scent pouch. Ang isang ito pa lang ay katumbas na ng lahat ng nakuha natin noong nakaraan. Ginseng ba ito? Isang napakahusay na kalidad ng ligaw na ginseng. Tingnan mo ang mga guhit na ito. Tiyak na mahigit 100 taon na ito. Narinig ko kay tatay.
Kailangang talian ng pulang PC kapag naghuhukay ng ganitong matandang ginseng. Kundi tatakas ang batang ginseng. Kwentong barbero lang yan. Tinatali ang pulang PC para magsilbing marka. Dahil baka maputol ang mga ugat nito. Napakaganda. Walang kahit isang hibla ng ugat ang naputol. Magkano kaya ang halaga nito kapag ibinenta? Sapat na para mabayaran ang lahat ng utang. At may matitira pa ng labis. Chen Yan, tingnan mo ang puno na yon. Lingzi ba yon? Ligaw na lingzi. Ako nang akyat para pitasin. Sapat na siguro ito. Mamamatay tayo sa lamig kapag nagtagal pa tayo rito. Hanggang dito na muna ngayon. Ligpitin na natin at bumalik sa kuwebang silungan sa Tagaytay ng Kanging para magpalipas ng gabi. Kumain muna tayo ng mainit-init. Noong huli nating punta sa kuwebang ito, basang-basa pati mga damit natin. Muntik na tayong mamatay sa ginaw. Basta't may puhunan na tayo. Magiging mas madali na ang daan. 5 hayop. Kasama ang mga moskpod. 3 matatandang ginseng. At 3 ligaw na lingzi. Sinabi ni Boss Fang na bibilhin niya ito sa pinakamataas na presyo sa kabisera. Makakakuha tayo ng hindi bababa sa 1,000 yuan sa pagkakataong ito. Hindi, baka umabot pa nga ng 1,500. Chen Yan, bayaran na natin. Ang utang na 250 yuan. Malaki pa ang matitirang pera sa'yo. Ano ang balak mong gawin doon? Bibili ka ba ng ilang ektaryang magandang lupa? O ayusin mo ang lumang bahay ba to? Ayusin ko ang bahay ba to? Bibili ng 2 magandang baril. Ang mga hayop sa bundok na ito. Hindi na kayang tapatan ng lumang pana. Inaantok na ako, matutulog muna ako sandali. Gisingin mo ako mamayang hating gabi. Ako naman ang magbabantay. Matulog ka lang, hindi mo na kailangang pumalit. Chen Yan, sa susunod na pupunta ka sa bundok, huwag mo akong iwan. Isama mo ako palagi. Lagi kitang isasama. Sa wakas, nakalabas din. Pakiramdam ko sa nakalipas na 2 araw. Nailakad ko na ang pangkalahating buhay na daan. Bilisan natin para makabalik sa bayan bago magdilim. At dumiretso sa kooperatiba para ihatid ang mga gamit kay Boss Fang. Bakit, may mga lobo ba? Sino yan, lumabas ka? Tao yan. Kanina pa nagtatago ang taong iyon. Sa dilim at binabantayan tayo. Siguradong masama ang balak niya kanina. Nakita ko ng malinaw ang kulay abong jacket na yon. Kagador siya sa imbakan ng kahoy sa bayan ng Panshi. Tauhan siya ng kuya ko. Talagang nagpadala ang kuya mo ng tao para sundan tayo. Nalaman na kaya niya? Ang daan natin papasok sa bundok. Problema ito ngayon. Kahit na malaman pa niya ang daan. Wala siyang lakas ng loob na pumasok sa bundok ng mag-isa. Hayaan mo siyang magsumbong. Gusto kong makita kung ano ang gagawin ni Chen Tao. Kung anong bagong gimmick ang gagawin niya. Diyos ko, puro may musk ang mga malalaking huli na ito. Tuyo ang pagkakahiwa. Puno ang mga muskpod. Walang natapon kahit isang patak ng musk. At mayroon pa nito. Talagang pumasok ka sa kailaliman ng Tagaytay ng Kanging. Ang ganitong kalidad ng matandang ginseng ay makikita lang sa madidilim na bangin. Narito ang mga gamit, magbayad ka ayon sa usapan. Mabilis kang kausap. Gusto kong makipagnegosyo sa mga taong katulad mo. 5 dekalidad na musk gear. 300 taong gulang na ginseng. At 3 ligaw na lingzi. Ito ang 3,000 yuan. 3,000 yuan. Masyadong malaki yan, hindi ganyan kataas ang presyo sa merkado. Ang presyo sa merkado ay para sa mga ordinaryong gamit lang. Ang mga gamit mo ay mabebenta sa napakataas na presyo sa kabisera. Kunin mo itong 3,000 yuan. Sige, sa'yo lang ako magbebenta simula ngayon. Gusto ko pang dagdagan ang order. May ilang malalaking kliyente sa kabisera na naghahanap talaga ng dekalidad mong musk. Mula ngayon, pakikyawin ko na ang lahat ng makukuha mong kalakal. Ang presyo nito ay laging mas mataas ng 20% kumpara sa presyo sa merkado. Masayang pakikipagtulungan. Babalik ako sa simula ng susunod na buwan para kunin ang mga kalakal. Tara, pumunta tayo sa kooperatiba ng bayan ng Panshi. Pangalawang anak ng pamilya Chen. Ang utang mong 250 piso. May kalahating buwan pa bago ang takdang petsa. Maaga ka yata. Babayaran ko na ng buo ngayon. Nakabalik ka na naman sa bundok. Bilangin mo ang pera. Ilabas mo ang aking kasulatan ng utang at titulo ng lupa. Kapag nabayaran na ang pera, ikaw at ang kooperatiba ng bayan ng Panshi ay wala ng utang sa isa't isa. Sa'yo na ang bahay bato na ito. Sa susunod, kung sino man ang magbanggit tungkol sa utang na ito, huwag niyo akong sisihin kung hindi ako maging mabait. Nabayaran na, talagang nabayaran na ng buo. Sinabi ko sa iyong bantayan mo siyang mabuti. Saan ka ba nagpunta? Kuya, nasundan ko siya. Nakita ko ng malinaw ang lahat. Saang bundok sila nanggaling, magsalita ka na. Sa Tagaytay ng Kanging, yung nasa likod ng bundok. Doon sila sa timog na dalisdis. Nanggaling at lumabas. Tagaytay ng Kanging. Tagaytay ng Kanging na talaga. Kuya, napakalaki ng Tagaytay ng Kanging.
Paano natin malalaman kung aling daan ang tinahak nila? Wala kang alam. Isang hangal lang si Chen Yan. Para mahanap niya ang daan. Tiyak na umasa siya sa mga bagay na iniwan ni Lolo. Ang hawakan ng lumang pana na yon. May lihim na taguan sa ilalim nito. Nakita ko na yon noong bata pa ako. Naglagay si Lolo ng papel sa loob nito. Tiyak na nandoon sa loob ang mapa. Kung ganoon, magsama tayo ng mga tao para agawin ito. Anong agawin? Kakarating lang ng babaeng amo ngayon para kumuha ng mga kalakal. Balita ko, binigyan siya nito ng ilang libong piso. Ngayon, binabantayan siya ng buong bayan. Napakalaking pera ang kinita ni Chen Yan ngayon. Tiyak na pupunta siya sa babaeng amo mamayang gabi. Para mag-ayos ng kwenta. Habang wala siya, pupunta ako sa bahay niya para hanapin ang mapa. Saan niya tinago, dala-dala niya kaya ang mapa? Nahanap ko rin, sabi ko na nga ba, hindi niya dala. Lambak ng yawang, jiziping. Lahat ng ito ay pera. Sa timog na dalisdis dumaan si Chen Yan. Puro mga bitak sa bangin ang nakaguhit sa timog na dalisdis. Kahit tapakan man lang ay wala. May malawak at banayad na dalisdis dito sa hilagang bahagi. Patag ang buong daan. Diretso ito sa lambak ng yawang. Iginuhit ng matandang ito ang patag na daan sa hilagang bahagi. Napakalaking tanga talaga ni Chen Yan. Hindi siya dumaan sa banayad na dalisdis sa hilaga. At pinilit pang umakyat sa bangin sa timog. Bakit hindi nakabukas ang pinto? May pumasok sa loob. May gumalaw sa mapa. Baligtad ang tupi nito. Sino ang gumawa nito? Nagpadala ba ang kuya mo ng tao para nakawin ito? Hindi nawawala ang mapa, kinopya lang niya ang ruta. Naku, kung magsasama siya ng mga tao at mauuna. Sa atin na pumasok sa bundok. At ubusin ang laman ng lambak ng yawang, anong gagawin natin? Hindi ang timog na dalisdis na dinaanan natin ang kinopya niya. Ang kinopya niya ay ang daan sa madilim na dalisdis. Ang hilagang dalisdis, di ba banayad na dalisdis iyon? Bakit hindi tayo dumaan sa hilagang dalisdis? Sinabi ni Lolo. Ang hilagang dalisdis ng Tagaytay ng Kanging ay laging nakakubli sa araw. Ang naipong niebe sa loob ng ilang dekada ay kasing kapal ng dalawang palapag na gusali. Mukha itong patag na daan sa ibabaw. Isang maling hakbang lang o kaunting ingay. Guguho na ang buong karurukan ng niebe sa bundok. Hindi alam ng kuya mo ang tungkol dito. Sigurado siyang mas madaling daanan ang hilagang dalisdis. Hahanapin ko siya. Pumunta ka sa silid ko kagabi. Pwede kang kumain ng kahit ano. Pero hindi ka pwedeng magsalita ng kung ano-ano. May ebidensya ka ba? Kopya mo ang ruta sa hilagang dalisdis. Kung nga, ano naman ngayon? Ang mapang iyon ay iniwan ni Lolo. Bakit mo ito susuluhin ng mag-isa? Chen Tao, makinig ka ng mabuti. Hindi pwedeng daanan ng tao ang hilagang dalisdis ng Kanging. Bitawan mo ako. Huwag mo akong takutin dito. Ang hilagang dalisdis ay ang panig na hindi nasisikatan ng araw. Napakakapal ng naipong niebe roon. At puno ng mga bitak ng yelo sa ilalim. Kapag humalinghing ang kabayo o may isang maling hakbang, magdudulot ito ng malakas na pagguho ng niebe. Kapag nangyari iyon, babagsak ang niebe ng buong bundok. At walang matitira sa inyo kahit mga buto. Chen Yan, Chen Yan. Para lang masolo mo ang lahat. Nakakagawa ka talaga ng kung ano-anong kasinungalingan. Imbento tungkol sa pagguho ng niebe. Bakit hindi mo na lang sabihing may mga halimaw doon? Ikaw nga, araw-araw na dumadaan doon. Doon sa sirang bangin sa timog dalisdis. Gusto mo pa akong linlangin na dumaan sa bangin para magpakamatay? Hindi kita niloloko. Kamatayan ang naghihintay sa'yo kapag dumaan ka sa rutang iyon. Chen Tao, utak baboy ka ba? Kung gusto talaga ng kapatid mong suluhin ang lahat, hindi ka na niya sana pinuntahan pa. Gusto nga niyang mamatay ka na lang doon. Manahimik ka nga. Kung ang isang babaeng tulad mo nga ay nakakapunta roon, bakit hindi ko magagawa kasama ang mahigit 10 malalakas na lalaki? Mga katoto, ang kapatid ko na ito ay ayaw lang niyang makita tayong yumaman. Gusto niyang suluhin ang buong bundok ng ginto. Kanino kayo maniniwala, sa kanya o sa akin? Naniniwala kami sa'yo, kuya, mas marami tayo, mas malakas. Bakit tayo matatakot sa pagguho ng niebe? Tama, may bahagi tayong lahat sa mga yaman ng bundok. Chen Tao, walang silbi ang payo sa taong naghahanap ng sariling kamatayan. Binigyan na kita ng babala. Kapag may nangyaring masama, huwag kang lalapit sa akin para humingi ng tulong. Ako, magmamakaawa sa'yo. Kaya kitang tabunan ng gintong maiuwi ko. Umalis ka sa teritoryo ko. Mga katoto, ang perang ito ay paunang bayad. Kumuha muna ang bawat isa ng 20. 30 naman para sa tagapangasiwa ng kabayo. Napakagalante mo talaga, Kuya Yang. Susunod kami sa iyo bukas. At papatagin natin ang Tagaytay ng Kanging. Kayang-kaya nating ubusin ang yaman ng isang taluktok sa isang biyahe lang. Yang Zi, ganyan ang tunay na gumagawa ng malalaking bagay. Ang pangalawa mong kapatid ay parang naglalaro lang. Hintayin lang nating maiuwi ni Yang Zi ang bundok ng ginto. At ang pamilya natin sa bayan ng Panshi ay magiging pinakakilala na. Tatay, nanay. Kapag nakabalik na ako bukas dala ang maraming yaman. Walang-wala na ang 800 pisong dot ni Kian Maulin. Ihahagis ko mismo ang dot sa mukha niya. Aabangan iyan ni nanay. Dapat marami kang maiuwing magagandang bagay. Para mapahiya ang walang galang mong kapatid. Hayaan mong dumaan ang pangalawa sa kanyang makitid na tulay.
At tatahakin ko naman ang aking malawak na landas. Tiyak na dadaan ako sa malawak na dalisdis sa hilaga. Mga ulap ng kamatayan. Chen Yan, bakit sobrang dilim ng langit ngayon? Napakababa ng presyon ng hangin, sumisikip ang dibdib ko. Sinabi ni Lolo noon. Kapag lumitaw sa tagaytay ng kanging. Ang mga ulap na kasing bigat ng tingga na tulad nito. Parating ang malakas na bagyo ng nyebe. Dahil may bagyo ng nyebe, hindi muna tayo papasok sa bundok ngayon. Magpahinga muna tayo ng isang araw. Kung hindi tayo papasok, may iba namang papasok. Sino? Ang kuya ko. Kumuha siya kahapon ng mahigit 10 tao at mga kabayo. Maagang maaga pa lang ngayon, papunta na sila sa hilagang dalisdis ng tagaytay ng kanging. Sa ganitong panahon, pupunta sila sa hilagang dalisdis. Hindi ba't pagpapakamatay yan? Isang malalim na lambak ang hilagang dalisdis. Ang bunganga ng lambak ay may hugis embudo na anyong lupa. Kapag bumaba ang ganitong uri ng ulap, agad na magkakaroon ng malakas na unos sa loob ng lambak. Ikot lang ang hangin sa loob ng embudo at hindi makakalabas. Kung malakas ang hangin, ang pinakamalalang mangyayari ay hindi lang tayo makakalakad. Mamatay ba kami roon? Hindi mo naiintindihan. Ang tuktok ng lambak ay puno ng nakabiting makapal na nyebe. Kapag humipa ng hangin at nagpanik at nag-ingay ang mga kabayo, guguho ang lahat ng nyebe mula sa itaas. Malilibing kayo ng buhay. Kailangan ko silang pigilan. 12 ng buhay ang nakataya rito. Sasama ako sa'yo. Hindi makikinig sa'yo ang bastos na si Chen Tao. Kunin mo ito ang bahagi mo. Kapag nasa bundok na tayo, sundin niyo ang mga utos ko. Kung sino ang may pinakamaraming maikakarga. Bibigyan ko ng dagdag na 10 yuan pagbalik natin. Huwag kang mag-alala, kuya. Kaming 12 tao rito. Kasama ang 8 kabayo. Kaya natin itong patagin. Susunod kami kay Kuya Yang para iuwi ang bundok ng ginto. Kumain pa kayo ng marami. Kapag busog kayo, magkakaroon kayo ng lakas para umakyat sa bundok. Napakagalante ni Yang Zi sa pera. Kaya dapat nating ibuhos ang lahat ng ating lakas para sa kanya. Maraming kasama si Yang Zi. Magdala kayo ng mga kagamitan para sa inyong sariling kaligtasan. Bumalik kayo agad. Tatay. Maghintay na lang kayo rito sa bahay. Iuwi ko na ang mga gamit mamayang gabi. Bukas, pupunta ako sa bahay ni Station Master Qian para mag-propose. Ihanda ninyo ang mga syahan ng kabayo. Suriin niyo ang mga lubid. Aalis na tayo ngayon. Huminto ka, Chen Tao. Sabi ng huminto ka. Chen Yan. Bakit ka nagwawala rito ng maagang maaga? Tuminala ka at tingnan mo. Mga ulap ng kamatayan yan. Tiyak na magkakaroon ng malakas na bagyo ng nyebe sa hilagang dalisdis ngayon. Hindi kayo pwedeng umakyat sa bundok. Ano naman kung umulan ng nyebe? Kailan ba hindi umulan ng nyebe sa tagaytay ng kanging? May dala kaming makakapal na damit, hindi kami mamamatay sa ginaw. Matatarik na bangin ang magkabilang panig ng lambak sa hilagang dalisdis. Nakaipon ang lahat ng nyebe sa mga batong may taas na ilang pung metro. Kapag pumasok ang hangin doon, masisira at guguho ang makapal na nyebe sa itaas. Wala man lang kayong matatakbuhan. Huwag mo akong lokohin ng mga kalokohan mo. Nakikita mo lang na marami akong kasama. Natatakot ka na baka maubos ko ang ginto sa bundok mo. Hindi ba binalaan na kita kahapon? Lugar ng kamatayan ang hilagang dalisdis. Hindi ko hinahadlangan ang pagyaman mo. Inililigtas ko ang buhay ng mahigit 10 taong ito. Sino ba ang batang ito? Binayaran kami para magtrabaho. Bakit mo kami hinaharangan, umalis ka riyan? Pera ba ang gusto ninyo o ang buhay ninyo? Kapag pumasok kayo sa bangin na yon sa hilagang dalisdis, huwag na kayong umaasang makakalabas pa ng buhay. Lumayo ka sa akin. Chen Yan. Bakit mo sinusumpa ang kuya mo na mamatay ng maagang maaga? Bakit napakasama ng loob mo? Umalis ka nga dyan sa daan. Nagtatrabaho ng maayos ang kuya mo. Ayaw mo talagang umasenso ang pamilyang ito, no? Tatay, nanay. Kapag pumasok kayo sa bundok, hindi na kayo makakalabas. Gusto nyo talagang panooring mamatay ang sarili nyong anak. Chen Tao, tao ka pa ba? Maganda ang intensyon niyang pigilan ka. Tapos sasaktan mo pa siya. Kung gusto mong magpakamatay ka ng mag-isa. Kapag namatay ka, huwag mong sisihin ang iba kung walang kukuha sa bangkay mo. Bata ka lang, huwag kang makialam. Ayusin mo iyang pananalita mo. Pagbalik ko na punong-puno ng mamahaling paninda ang sasakyan. Titignan ko lang kung hindi kayo manginig sa inggit. Mga kapatid, pasok na tayo sa bundok. Chen Yan, nasabi mo na ang lahat ng dapat sabihin. Pinalagpas mo na siya ng 3 beses. Ayaw niyang makinig, sarili niyang desisyon yan. Kuya, napakalalim ng nyebe. Lagpas tuhod na. Napakabagal gumalaw ng kabayo. Huwag kang madaming daldal, kumuha ka ng pala at humawi ka ng daan sa unahan. Ayon sa mapa. Pagtawid sa bangin na ito, lambak ng yawang na. Kuya, bakit nagwawala ang hangin? Hindi ko man lang maidilat ang mga mata ko. Itaas niyo ang mga kwelyo niyo at bilisan ang lakad. Ayaw nang lumakad ng kabayo. Natatakot ito. Kuya, tumingin ka sa itaas. Mukhang tama ang sinabi ni Luer. Napakapa ng nyebe sa tuktok. Kapag bumagsak yan, lahat tayo matatabunan sa ilalim. Kuya, ayoko na sa perang to. Napakadelikado ng lugar na to. Babalik na ako. Babalik, ngayon ka pa magsasabing babalik ka. Marami akong pera.
Pagtawid sa bangin na ito, puro ginseng ang makikita nyo sa lupa. Dagdag 50 bawat tao. Walang sinumang pwedeng umatras. Subukan natin, bilisan nyo ang lakad. Kuya, wala nang makitang daan. Harang ng nyebe ang mga bato sa unahan. Hukayin nyo gamit ang pala. Itulak ang mga kabayo pasulong. Ano yung ingay na yun? Lumalagpak ang nyebe. Katapusan na natin na wala ang lahat. Katapusan na natin, Saklolo. Iligtas nyo ako. Tulong, may tumulong sa akin. Saklolo, katapusan na natin. Lahat tayo natabunan na. Anong nangyari? Hindi ba't sumama kayo kay Chen Tao sa bundok? Gumuho ang lahat na wala ang lahat. Nagkaroon ng avalanche sa hilagang dalisdis. Bumagsak ang 10 metrong kapal ng nyebe. Natabunan ng mga tao pati ang mga kabayo. Panginoon ko. 12 tayong pumunta doon. Kaming 2 lang ang natira sa huli. Mabilis kaming nakatakas kaya nakaligtas kami. Ang iba, nabuhay silang natabunan ng buhay. Aray. Iligtas niyo ako. Anak ko. Chen Tao. Bakit ka nagkagyan? Durog ang buto sa kanang binti niya. Ligtas ang buhay niya. Pero napinsala na ang binti niya. Kapag napinsala ito, magiging lumpo na siya habang buhay. At least nabuhay pa siya, pinagpala pa rin ng Diyos. May oras ka pa para mag-alala sa pagiging lumpo. Chen Tao, napakasama mong tao. Ibalik mo ang binti ng asawa ko. Nagkakahalaga ng 200 yuan ang malaking mulang iyon. Nadurog ng nyebe at naging parang giniling na karne. Buhay mo ang ipambayad mo rito. Hindi pa nahuhukay ang anak ko hanggang ngayon. Napakasama ng ugali ng buong pamilya nyo. Mga kanayon, huwag nyo na po kaming ipitin. Mga biktima rin naman kami. Huwag nang maraming satsat, magbayad kayo. Ang gastusin sa pagpapagamot ng 12 taong ito. Pati na rin ang kabayaran sa malubhang pinsala at nawalang kita. At ang halaga ng 5 mula. Kalkulado na ni Manggagamotli. Hindi bababa sa 1,800 yuan. Kulangin man lang ng 1 sentimo, gigibain namin ang bahay na ito. 1,800. Kahit ibenta pa ang buong pamilya namin. Hindi pa rin aabot sa halagang yan. Wala akong pera, wala na talaga akong pera. Naibigay ko na sa inyo ang lahat ng paunang bayad. Kung walang pera, sirain ang lahat. Hakutin ang lahat ng may halaga. Tatay, nandito po kayo. Tatay, iligtas niyo po ako. Pinapatay nila ako sa hirap. Pahiramin niyo po ako ng 1,000 yuan. Magpapakapagod ako na parang kalabaw para mabayaran kayo balang araw. Sino ang tatay mo? Huwag kang umastang kamag-anak ko. Tatay. Kami ni Xiaoyu sa susunod na buwan. Nakatakda na kaming maikasal. Anong kasal? Malinis ang pangalan ng anak kong babae. Paano siya pakakasal sa isang tulad mong baon sa utang? Na may utang na buhay sa buong bayan at isang pulubi. Simula sa araw na ito, si Chen Tao ay wala nang kinalaman sa pamilya Qian at sa istasyon ng troso. Kanselado na ang kasal. Hindi niyo po pwedeng gawin ito. Nangako kayo noon na ibibigay nyo sa akin ang istasyon ng troso. Iyon ay noong maayos pa ang katawan mo. At kaya mo pang mag-uwi ng kayamanan. Ngayon, isa ka na lang walang kwentang tao. Isang pilay na walang silbi. Kung makangahas kang gamitin sa labas. Ang pangalan ng aking istasyon ng troso. Sisiguraduhin kong kahit tubig ay hindi mo mainom. Chen Yan. Nabalitaan mo ba ang nangyayari sa bayan? Nabalitaan ko. Kasalanan niya rin naman iyon. Pinipilit ng mga pamilya ng biktima ang pamilya Chen na magbayad. Kahit ibenta pa nila ang lahat ng ari-arian nila, hindi pa rin nila ito mababayaran. Nakialam na ang komite ng bayan. Pinapabenta ng bayan ang mga ari-arian ng pamilya Chen. Para ipambayad sa utang. Ngayong hapon, sa opisina ng komite ng ngayon. Ipapaskil sa bakuran ang paglilipat ng mga ari-arian. Ano pa ba ang pwede nilang ibenta? Ang lumang bahay na bato. At balak din nilang ibenta ang iniwan ng lolo mo. Na 3 bundok ng pangangaso. 2 purong lahi ng asong pangbundok. At ang kumpletong kagamitan ng mga bakal na bitad. Ibebenta nila ito sa matandang mga ngaso mula sa ibang nayon. Sa halagang 800 yuan. Pati ang bundok ng pangangaso at mga aso ay ibebenta nila. Chen Yan, ikaw ang pinakamahalaga kong supplier. Kung gusto mong lumago ang negosyo mo, hindi sapat na umasa lang sa 2 paa at 1 lumang pana. Kailangan mo ang 3 bundok ng pangangaso at ang mga asong iyon. Ayon sa patakaran ng komite ng bayan, may prioridad na bumili ang mga mangangaso ng ngayong ito. Ako ang bibili. Ang mga bagay na ito ay hindi naman talaga dapat sa kanya. Chen Tao. Ang 3 bundok ng pangangaso at 2 asong ito. Ang bayad sa paglilipat ay 800 yuan. Mag-iwan ka ng tatak ng daliri mo rito. Ang pera ay direktang ibibigay sa mga pamilya ng mga malubhang na sugatan. Hindi pwedeng ibenta, ito ang tanging puhunan ko para mabuhay. Kung hindi ibebenta sa'yo, ano pa bang magagawa, ibenta mo na agad. Sandali lang. Ako ay isang mangangaso mula sa bayan ng Panshi. Mayroon akong karapatang maunang bumili. Magbabayad ako ng 800 yuan. Chen Yan, pumunta ka ba rito para pagtawanan ako?
Huwag mong asahang makukuha mo ang bundok ko. Bundok mo. 1 buwan na ang nakakaraan dito sa bakurang ito. Ibinigay sa iyo ni na tatay at nanay ang lahat ng ito. At iniwan sa akin ang utang na 600 yuan at isang sirang busog. Ang aso ay ako ang nagpalaki mula noong maliit pa ito. Ang bundok na ito ay nilakbay namin ni Lolo. Marunong ka bang mangaso? Karapat-dapat ka bang magmay-ari sa kanila? Ikaw. Ngayon, gamit ang perang pinaghirapan ko. Bibilhin ko sila pabalik ng marangal at patas. Walang sinumang makakapigil sa akin. Ang alok ni Chen Yan ay makatwiran at patas. Chen Tao, ilagay mo na ang thumbprint mo. Ang natitirang 400 yuan ay babayaran sa loob ng 2 taon. Magbabayad ka buwan-buwan. Kung hindi, kukunin namin ang mga bloke ng bahay mo. Tapos na. Tapos na ang lahat, tuluyan ng gumuho ang pamilya natin. Ito ang karma. Ito ang parusa ng langit sa atin. Ang mamamatay taong ulap sa hilagang dalisdis. Hindi niya ako niloko. Talagang hindi niya ako niloko. Ano ang ginagawa ninyo? Anak, nagmamakaawa si nanay sa'yo. Anak, tulungan mo naman ang kuya mo. Tumayo kayo. Kung hindi ka papayag, hindi tatayo si nanay. Sinasabi ko sa inyong tumayo kayo. Pumasok kayo sa loob, huwag kayong nakatayo sa tapat ng pinto ko. Uminom muna kayo ng tubig para mainitan ang katawan nyo. Chen Yan, alam ni tatay na nagkamali ako sa'yo noon. Sabihin niyo kung ano ang pakain nyo. Huwag nang pag-usapan ang nakaraan. Naniningil na ang mga tao sa bayan. Bali ang binti ng kuya mo. Kinansela na rin ng pamilya ng station master ang kasal. Wala na siyang silbi ngayon. Chen Yan, kung hindi na makakabangon ang kuya mo, tuluyan nang masisira ang buhay niya. Kung masira man siya, ano namang pakialam ko? Kapatid mo siya sa dugo. 1 buwan na ang nakakaraan. Ibinigay niyo sa kanya ang lahat ng ari-arian natin. Pinalayas niyo ako sa bahay. At ang utang na 600 yuan ay isinampal niyo sa mukha ko. Noong oras na yon, bakit hindi niyo? Naipaisip na magkadugo tayo. Naging tanga at may pinapanigan si tatay. Hihingi ng tawad si tatay sa'yo. Huwag niyo akong daanin sa ganyan. Magkano pa ba ang kulang? Kulang pa ng 400 yuan para sa mola. Kulang pa ng 200 yuan para sa panggamot. At ang pera para sa pagpapagamot ng binti ng kuya mo. Kailangan siyang dalhin sa malaking ospital sa bayan, kailangan pa ng 300 yuan. Sa kabuuan, 900 yuan lahat. Gusto ninyong maglabas ako ng 900 yuan. Kumalat na ang balita sa buong bayan. Nagumastos ka ng 800 yuan para bilhin ang bundok. Siguradong may pera ka pa. Mayaman ang babaeng amo mo. Maaari ka ring humiram sa kanya. Iniisip ba ninyong napupulot ko lang ang pera sa daan? Iyon ay noong nasa talampas ako. At itinaya ko ang buhay ko para makuha yon. Hihingi kayo ng pera sa akin. Para lang punan ang walang katapusang balon na yan. Chen Yan, nagkamali ako. Tao, may pilat ang binti mo. Paano ka nakagapang papunta rito? Mali ang mga nagawa ko noon, kapatid. Nabulag ako ng pera. Ito ang titulo ng lumang bahay natin. Isasangla ko muna ito sa'yo. Pahiram muna ng 900 yuan. Isusulat ko sa resibo ang utang ko. Magtatrabaho ako para sa'yo. Walang kwenta na ang lumang bahay. Magtatrabaho ka para sa akin. Kaya pa ba ng binti mong umakyat sa bundok? Kapatid, ipunin mo ba talaga ang galit mo sa akin? Ako ba ang nagtulak sa'yo? Ikaw mismo ang nagpaikli ng sarili mong kalsada. Tatay, linawin na natin ang lahat ngayon. Magbibigay ako ng suporta para sa inyo buwan-buwan. 20 yuan bawat buwan. Uling para sa taglamig. Pagkain para sa buong taglamig. At panggastos sa gamot. Sagot ko ng lahat. Tungkulin ko ito bilang anak ninyo. Hindi ako magkukulang kahit 1 sentimo. Pero ang mga utang ni kuya, hindi ko babayaran para sa kanya. Kahit 1 sentimo, hindi ko sasagutin. Chen Yan, bakit napakatigas ng puso mo? Matigas ang puso ko, 3 beses ko siyang binalaan. Una, doon sa looban ng imbakan ng troso. Sinabi ko sa kanyang magkakaroon ng epektong pagguho ng nibe sa hilagang dalisdis. Sinigawan pa niya akong makasarili. Pangalawa, tinulungan ako ni Yuer na pakiusapan siya. Dinuro pa niya si Yuer at minura. Pangatlo, madaling araw akong tumakbo para harangan siya. Sa harap mismo ng karavan niya. Sinipa niya ako papunta sa putikan. Hindi siya napahamak dahil sa ibang tao. Napahamak siya dahil sa sarili niyang karakutan. Bawat perang pilit kong pinaghihirapan ay nanggaling sa malinis na paraan. Hindi ko kailanman gagamitin ang dugot pawis ko para lang pagtakpan ang kasalanang ginawa ng dahil sa kasakiman ng iba. Dapat panagutan ng isang adulto ang sarili niyang mga desisyon. May 200 yuan dito. Kunin niyo muna ito para sa bagong taon. Pagkatapos nito, tuwing simula ng buwan, iiwan ko sa inyo sa oras ang perang suporta. Isa lang ang maitutulong ko. Bukas, pupuntahan ko ang kapitan ng baryo para makiusap sa kanya. Napigilan ng pamilya ng mga nasaktan na sirain ang bahay niyo. Ang natitirang landas, lakarin mo nang mag-isa gamit ang tungkod mo. Nandyan ang pinto, umalis ka na. Tayo na, umuwi na tayo. Dusa mo, pagbayaran mo.
Narinig mo ang lahat. Narinig ko, tama ang ginawa mo. Naiinit ka ba sa pagkain? Medyo gutom na ako. Upo ka muna, paglulutuan kita ng pansit. Hawakan mo ito. Lulaw may utang ka pang isang mangkok ng pansit sa akin. Sa pagkakataong ito, ipapahiram ko muna sa iyo ang isang mangkok. Ang tubo niyan, unti-unti natin kukunin sa hinaharap. Tandaan ko yan. Kahit ang puhunan at ang tubo. Babayaran ko ng buong buhay ko. Ano ang tinitingnan mo? Tinitingnan ko ang nasasakupan natin. Sa susunod, ang mga baboy ramo rito sa bundok ay kailangang umiwas kapag dumaan ka. Pagkatapos ng bagong taon, gigibain natin ang lumang kubong ito. Gigibain. Magtatayo tayo ng 3 malalaking bahay na may bubong na tisang pula. Lalagyan natin ng sementadong sahig. At magtatayo rin ng malaking kulungan ng mga hayop. Bakit napakalaki naman yan? 2 lang naman tayo. Marami pa tayong makakasama sa hinaharap.